hindi nyo pa po alam, o baka naman hindi ho kayo mahuli sa balita, ano. Nauna na po si Congressman Sandro ay nagsumulat ng kanyang paanyaya para siya imbestigahan. Ngayon po, ito naman po si Pulong ay tumatanggi po na magpa-imbestiga sa ICC. Tama. Ano po masasabi nyo po doon? Yan. Tatawa muna ako. Eh, diba, bukas na lang yan kasi mas nakasaya. Sige. Yusek. Hindi kasi, alam mo, Yusek, di ba? Yung tapang eh. Yusek, di ba yung sinasabi nila kay Congressman Marcos is 15 billion, di ba? PCIJ. Pero, hindi nila nakikita yung 51 billion. Ang gara ng mga utak nyo, Tama ba ako, Yusek? Dapat talagang Ito na lang kung si Congressman Sandro Marcos ay ini-issuehan nila 15 billion ng lang 15 billion, how about the 51 billion pesos issue sa first district ng Davao? Tama. Dapat tingnan din ng tao. Kung may 15 billion issue dito na hindi pa napapatunayan, eto may 51 billion nasa unang distrito ng Davao na hanggang ngayon hindi pa rin masagot-sagot ni Congressman Pulong Duterte. Ayun na nga sa pamamagitan na nga ng ICI sana masagot niya at may paliwanag niya kung saan napunta at kung totoo ba yan o hindi, di ba? Kaya lang Yusek, paano niya masasagot sa taong bayan? Kung hindi ka pupunta. Ano ba, mag-live na lang ba kayo ni Sara dalawa? Kaya nga no? Di ba? Pagka mag-live kayo. Turo, di ba? Magtuturo sila na magtuturo. Pero sasabihin ko ano yung allegations sa kanila. Yun, di ba? Kasi ganito, although pakinggan muna natin si Kong Sandro kung ano yung, kasi ipapakita naman yata yung kanyang statement, no? Nag-allow siya, sabi niya, pumayag siya, yung statement na binigay niya ay ipapakita sa media. Umokay siya doon. Siguro dapat tignan muna natin kung ano yung sagot ni Kong Sandro. Kasi, ang nadidinig ko dito, pero syempre malaman natin mismo kay Kong Sandro, hindi lahat ng mga proyekto na nandiyan ay mismong mga congressman ang proponent. Parang ang naglagay dyan. Hindi, not in particular sa sa lugar ni Kong Sandro. May mga lugar dyan na ang naglagay mismo DPWH. So, dapat malaman natin kung talagang si Congressman Sandro ba ang proponent dyan o DPWH ang naglagay dyan using the Cathy Cabral formula. Actually, totoo yan. BBM formula eh. There's no BBM formula because that formula is only known to Cathy Cabral. So, it's Cathy Cabral formula. So, alamin natin kung ano yung Cathy Cabral formula na yan. Hindi, totoo yung sinabi ni Yusek, malinaw po yun. Kung susundan nyo po, kung nanonood po kayo ng Blue Ribbon, makikita nyo po yung hinighlights ni Senator Lacson at Senator Tito Sen na nag-offer si Yusek Cabral kay Tito Soto. Yun po yun. Maaari po na yun po ang nangyari. Kasi tutuusin lang po, yung pork barrel, binigay na pera po yan sa congressman. Yun ang pork barrel. Maling-mali po yung logic eh. Hindi po itong pork barrel. Kasi ito po ay project. Kasi ang pork barrel, pera po yun. Alam mo, Nyolo, isa lang naman nakikita ko dyan. Si Claire, Boss Mike, no? Gusto talaga nila i-character assassinate si Congressman Marcos para mapatagos sa Malacanang, sa palasyo, yung issue na may korupsyon. Kasi ang sabi nga ni Presidente, hindi naman tatagos dito sa Malacanang yung mga korupsyon na yan. Talagang tinatarget talaga na i-character assassinate itong anak niya para nang sa ganun, tumagos nga naman. At yun din ang pinapakalat nila ngayon sa loob ng social media. At hindi lang dinidiinto ngayon, ha? At hindi lang si Kong Sandro, maging si First Lady dinadamay nila. First Lady. Pero alam nyo si Yusek Claire, ang hiningi ko 10 minutes lang. Oo nga. Dahil mabising tao ito. Yusek Claire, hindi ka na namin nabalahin. Meron lang kaming tanong na isa. Last na po ito. Ano po masasabi nyo doon po sa issue ni Jake Magnus tsaka ni Mima Alicia? Hindi ko alam eh. Nagkulab sila isa, di ba? Nagkulab sila. Nagkulab sila isang video. Hilig po sila mag-collab.
Kulab. Yung may mga halik-halikan, Yusek. Oo. Ano masasabi niyo doon? Meron ba? Yusek. Di ba Yusek yung kulab? Mag-ano lang kayo. Well, kukulab tayo. Pero sila ganito, may ganito. Ganon. Ba yan? Gila Parang masaya intriga. kayo Yusek, thank you. Thank you po, Yusek. Hindi ka namin Salamat napalain. po. See you. See you Si soon. Claire Susunod Castro. na episode. Ingat-ingat po pala. See you soon. Salamat, Bye-bye po. salamat. Bye-bye po. Okay, Bye-bye po. bye-bye. Nag-enjoy ako kaya. Nag-enjoy ako kay Yusek. Nangyari na naman tayo kay Leto sa dalawa. Ayan. Okay ba? Okay ba? Okay. Patikim pa lang po yan, ha? Patikim pa lang po yan. Ayun. Patikim pa lang po yan. Pero sa susunod po, hindi namin sasabihin yung araw, pero gugulatin namin uli kayo. Di ba, Boss Mike? Mas maganda kasi. Kaya Nandito. pinakamaganda, tumuto kayo every Thursday. Itaga nyo na sa kalendaryan tuwing Thursday. Makakasama nyo ang Bengador. Yan. At saka syempre, i-promote na rin natin yung ating bagong-bagong channel. Opo, Bengador. Nandiyan dyan po, no? Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating bagong YouTube channel, meron na po tayong 548 plus subscriber po dyan. In 4 days. Oo, at 548,000 po. Oh my God! Ang bilis. Yung simula nung nag-live tayo. Ang bilis. bilis. Ang bilis, ano? So, kalahating milyon na mahigit yung ating subscriber sa Bengador Iba talaga channel. kapugian mo eh. Iba talaga eh. Malagkit sa mga matatanda. Uy! Grabe ka naman. Hindi lang to. Pero mabalik tayo sa Sige, pare. pinag-uusapan natin. This is one of the best topic. Pag gusto kong pag-usapan natin. Sige, pare. Total naman, nandito tayong tatlo. Pakalisang ni Yusek Claire. Ito sinasabi ng mga political. Ito may nagsabi na isang political Pwede na analyst. tayong hindi maging babait dito. Wala na si Yusek. wala na si Yusek Claire. Meron nagsabing isang political analyst na si President Bongbong Marcos daw. Ay. Tanong nga sa taong bayan ay humihina daw yung kanyang survey. Ayun, mahina na daw si Presidente. Yun ang pinapakalat nila sa rally. Kung mahina si Presidente, ano naman si Sara Duterte? Kaya nga eh, di ba? Putik na yan. Ilan ba taga-suporta niya? 18 kasama Anino. Di ba? So alam nyo, kung may mahina, tandaan nyo po, no, makita nyo sa lansangan kung sino talaga. Kung may bilang at kung meron ba talagang may mga puwersa na talagang solid na taga-suporta ang totoong tao. Ito isipin nyo maigi. Nasabi ko na ito eh. Nanawagan itong si Kiko Barsaga sa may Forbes Park. Abay, walang pumunta. Ilan lang sila. Tapos ngayon dito, panawagan nila, ipaglaban at suportahan si Kiko. Sabi, ngayon, nananawagan kayo na suporta si Kiko. Yung